pwede natin hatiin sa tatlong kategorya. Material na pagnanakaw, relational na pagnanakaw, at spiritual na pagnanakaw. Tatlo na sabi. Yung material, obviously, ito yung mga bagay-bagay na pwedeng makuha natin agad. No? Tulad ng theft. Yan, kumuha ka ng bagay, hindi ka nagpaalam, kinuha mo. Lord, di ko naman sagot. Pagtingin ka, hallelujah, answered prayer. Pagkanakaw yan, hindi naman kinusagot yan eh. Di ba kinukuha mo yung credit na hindi naman para Kaya sa'yo? ako Di ba? kinukuha ng araw. Tinulong mo may sarili mo kasi exam yan para malaman mo saan ka na umabot. Then, Normal this po ito, honest nakakasakit business, yan. yung mga pandarayan Nakasalamat ka ng din. sa timbangan, pandarayan ng kalidad, sabihin na, pure, pero hindi naman pure. Naalala ko nung naggagawa pa ako ng peanut butter, nagtitinda kasi ako dati ng peanut butter, sarili kong gawa. Eh nung naggagawa ko, sabi, gusto mo tubuhin, may ka ng mas malaki. Bread Sa akin. crumbs. Ano gagawin ko? Tinapay. Dagdagan mo ng mais. Hindi na mo peanut butter yun. Corn butter. Sabi Bread niya, crumb. i-blend talaga para dumami. Sabi ko, ayoko po ng ganun, gusto ko po yung puro. Di ba? Eh, sa awa naman ng Diyos. Pati asawa ko na nabangin sa akin dahil sa peanut butter na yun. Oo, di ba? Naalala na yung peanut. Hindi niya naalala. Kaya ang maisip kasi pure dapat eh. Di ba? Maraming ganun mga pandara yung ginagawa ng tao. Naalala ko pa nga, mayroon pang bumibili ng timba. Ng karne. Yung maali, tinataas niya ganyan para magaan. Para magaan, tinataas niya. Yung mama naman, binababaan sa kabila kasi para mabigat. Tapos tuwa sila. Kala na nagkaguluhan sila. Yung pala, tumabla lang. Kasi medyo kasalis ayaw ni God yun. Kasi masama yun eh. Yung iba naman, yung fake na transaction. Ang dami niyan. Sa Facebook, ang dami niyan. Yung sasabihin na, ito yung bibili mo, tapos nag-deliver, hindi pwedeng buksan, diba? Pag hindi na buksan, iba pala. Yung ipapadala sa'yo. Talaga yan. Yung unpaid debt, siyempre mga utang na hindi binabayaran. Yung iba sinasadya talaga hindi magbayad. Mangungutang na mangungutang, hindi naman magbabayad talaga. Yan, ayaw ni God yan. Siyempre, yung piracy, tonto tayo dyan. Yung Hermes, pero talaga totoo niyan, Hermes. Talagang napakalaking H. Yung buhaya, apat ang ngipin. Kasi minsan tuwa tayo na kahit na peke, ayaw ni God yan. Plagiarism, ang daming ganyan. Yung kinukuha yung idea na hindi naman kanila. Pag nanakaw, kami ni mga pastor, nadadali kami minsan dyan. Paano nangyayari? Ganito kami. Naalala ko sabi ni Andy Stanley, i-quote namin yan. The following time na magsasalta na, naalala ko one of the speakers said this. Wala na si Andy Stanley, one of the speakers naman. Tapos sa dating ng panahon, naalala niyo sinabi ko sa inyo dati. O sino na may idea? Ako na. Tama ninyo, pag hindi ka maingat, hindi mo napapansin, ninanakaw mo isang bagay na hindi naman ikaw talaga kung hindi ka na nakapansin. Naunahan? Kaya buti na lang Tagalog ako. Ano nilang mahihirap? Kumbaga, ginagawa lang, sorry for the term, ginagawa lang tanga yung mga tao. They will show us something na parang pinaglalaro nila ang ating mga kahinaan, ang ating kawalan ng kaalaman. Parang pag ang akala nila, hindi natin alam ang totoo. Hindi niyo ba napansin yan? Kaya sabi ko kaya, nakakasakit ng dibdib. Diba? Pero again, hindi naman kami ang niloloko nila si God. Diba? At ito pa, tingnan nyo pati yung mga badayuhan. Huhulihin ka lang, sasabihin, istiya ka. Turista yun. Di ba? Para lang hingan ng pera. Mga bilihin na hindi na nagbabayad ng buwis. Bakit? Sama-sama, isa naiisip ko ba't kaya ang mura nito? Bakit sa ibang mahal-mahal? Bakit ang mura-mura? Nagbabayad kaya ito ng buwis? Sabi naman konto, basta mahal ka, mura. Pero sa totoo lang, nakikiisa rin tayo sa mga pandarayang ginagawa. Kasi sabi ng Lord, alam niyo, expectation, nangyayari at kanya. Behold, yung bayarin ng inyong mga manggagawa, na nag-ano ng inyong field, kanya, tingnan ninyo, hindi ito binabayaran. At itong napakagandang bagay, mga kapatid. Kung tayo yung biktima, sabi ng Lord, nakaabot sa akin ang kanilang mga iyak.
at ang kanilang mga iyak. Sabi niya, itong mga nag-aani na ito, nakaabot sa Diyos ng bukbo ng kalangitan. He is the God of the army of the heavenlies. At nakaabot sa akin ang kanilang mga iyak. And friends, if you are the ones being victimized by these people, narinig ng Diyos ang iyak niya. Nagkakaroon yan. At kung tayo yun ang biktima, matakot tayo. Narinig ng Diyos ang sumbong nila. Kaya huwag natin gagawin yan. Remember, everything is owned by the Lord. At dahil doon, kanang panglalamang, hindi natin ginawa sa tao, ginagawa natin kay Jesus. Okay, God. Are you following? So tuloy tayo. Tingnan ninyo. Ganun din sa buwis. Sabi niya, for because of this, you also pay taxes. For rulers are servants of God, devoting themselves to this very thing. Render to all what is due them. Tax to whom tax is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Anong excuse natin? Ninanakaw lang nila. Tingnan mo yung flood control. Pero ninanakaw lang nila. Tingnan niyo yung mga issues. Kung nagnakaw sila, does it mean pwede rin tayo magnakaw? Hello? Kung sila nagnakaw, huwag tayong sumama. Because our obedience to God is not dependent on their obedience or disobedience. It is dependent on our relationship with God. And it is our proper response. Okay? Kaya sa Lord, because He is our God, who is honest and who owns everything. Amen po? Hello? Kaya bayad tayo. Huwag tayo matakot. Would you believe? Kami po as pastors, love din kami. Hindi namin kailangan magbayad ng buwis. But we pay donor's tax. Dapat nga yung donor ang magbibigay. Ang magbabayad. But we pay our donor's tax kasi hindi na namin i-burden pa yung nagbigay. Kami na, magbabayad kami. Para saan? Because we're doing this for the Lord. Are you following? Kaya kung akala nyo, mga ganito kaming tao, marunong din kami matakot kung ano nararapat. Kaya sabi ng Bible, render to all what is due them. Are you following? Now, tuloy tayo. We often, of course, condemn robbery while quietly practicing respectable stealing. Ano yun? Oras. We steal time. Sabi niya, ito yung chronic lateness. Lagi tayo late sa trabaho o late sa usapan. Pag ang usapan, alas 10. Sabi niya, o nasan ka na? Malapit na. Yung malapit ay nagdaming meaning. Malapit na akong bumangon sa higaan. Malapit na akong maligo. Malapit na akong umalis. Eh, saan ka ba magagaling? Dito pa sa Antipolo. Saan ang usapan? Makati. Di ba? Pero malapit na. Malapit na ano? Malapit na ikaw masaraan ng may kainan. Huwag na nakaw ng oras yun kasi oras ng tao yun eh. Yung iba naman sa trabaho. Inaubos yung oras sa trabaho. Nauusapan nyo, binabayaran ka 8 oras, pero ang haba ng break time. Di ba, minsan siya'y nakabantay doon, nakapanood ng sine bago bumalik. Pananakaw yun. Di ba? At yung iba naman mas nakakatuwa. Naglalaro ng computer. Lalo na work from home. Nakapanood na ng Netflix. Tapos pag hindi naghahabol sa ending, bakit ka naghahabol? Kailangan ko na overtime. Overtime? Bakit ka po overtime? Kasi ka po sa oras eh. Naigagdag yung Netflix sa gitna. Alam niyo ako bilang pastor, hindi ako nakapanood ng Netflix, nakakapatla pa nag-exercise. O nag-exercise ako, ha? May ebidensya na. Lumalabas na, ha? Yung nakaka ngayon. Tapos kung kinuha mo na, akin to, di ba? Uy, kukunin yan, akin yan. Parang ikaw na rin yung magnanakaw. Lalo na yung nangungutang na hindi nagbabayad. Aray ko. Ang isip ng iba, okay lang yun. Alam niyo, pag nangako tayo, yung araw na yun, yun talagang bayad. Huwag mo nang patalbugin pa. Alam niyo bakit? Kasi baka yung bayad mo, inaasahan na rin ang bayad yun. Di mo bigla siya ng problema. Yung kapayapaan na dapat meron sa kanya, ninakaw mo. Ayun ano eh. Political kayo ito ha, sa ibang church. Kaya sabi ng Lord, bantayan natin yan. Mga hiniram na tools, hiniram na container, di ba? Minsan, nakakalungkot, hindi talaga nagsasauli. Kaya nga Christians dito, steal,
They just don't return what they borrowed. Again, hindi kayo ito sa ibang church. Kaya stealing is not always violent. Sometimes it is a quiet dishonesty. Kaya po, ano yan? Tulad ng relational stealing. Ano yung relational stealing? Mga nakaw na pag-ibig. Yun pala ron? Oo naman. Kasi na nyo, it's taking trust, honor, and loyalty. Yung tiwala, ginakaw mo, yung dangal, ginakaw mo. Di ba? Kaya sabi, yung ibang tao, yung trust, yung honor, yung reputasyon, influence, ninanakaw. Kaya sa mga business people, nangyayari ito. For example, di ba? Una, kasama-sama mo na sa'yo. Pag yung konti, yung mismong kliyente mo, kukunin niya laban sa'yo. Sisiraan ka pa. Para yung loyalty na sarin sa'yo, napunta na sa kanila. Naunawan? Magnanakaw din yun. Kasi hindi natin pinapansin, pero ayaw ni God yun eh. Kaya ito nga, minsan stealing credit. Parang inaangkin natin ang credit ay yung accomplishment, kaya hindi naman atin. Katulad yan, kay Absalom. Si Absalom is a very good example. Tingnan ginawa niya. And Absalom stole away the hearts of the men of Israel. Paano na ginawa yun? Yung loyalty, yung trust, yung affection, na-influence na bakit sa tatay niya bilang hari, inaagaw niya. Paano? By flattering them. By telling them they have no time for you, but meron akong oras para sa iyo. By manipulating the situation. By having a selfish ambition. Minsan, kahit sa mga posisyon sa buhay, ninanakaw natin yung parang tiwala para mapunta sa atin. Kaya kahit sa accounting, may tinatawag lang dyan na goodwill. Minsan ninanakaw natin yung goodwill. Walang specific na amount yan. Nilalagay lang yan para makita nila na ito yung halaga na na-build kong goodwill. Pero nanakawin yan by destroying the goodwill. Hello? Naunawaan ko? Yes. And imagine if we can protect ourselves, this country, from that kind of stealing, hindi tayo manilitong magboto ng pare-parehong apelido. Pinaniwala tayo, pare-parehong apelido. Hindi mo napansin, we want change. Pero pare-parehong binoboto natin, pare-parehong apelido. Palitan naman natin. Ang mga apelido niyo po. Ha? Gutierrez, yan naman! Gutierrez naman! Tapos na iba. Paulit-ulit na lang, parang naging family business na lang ang politika. Wala nang totoong puso para sa bayan. Diba? Nakakalungkot yung Singapore, napakaliit. Iniwan tayo ng milya-milya. They gained their independence in 1965. Ano sabi ng Lee Kuan Yew when he was being interviewed? Sabi niya, Ginaya niya Pilipinas. naiiyak ako sa kahirapan ng Singapore. Kaya, kailangan ko ilaban. Sa Pilipinas, naiiyak ako pa sa ang apelido, kailangan namin bawiin. Tapos, sa'yo lang? Paano kami? Paano tayong lahat? Nakuha niyo po, kasi responsibilidad yun, binigay na inatang na responsibilidad yun, kailangan ipang-ingatan yun. Naunawaan? Kaya minsan kahit lugi tayo, huwag tayong tatakbo, kasi kailangan tayuan natin. Naintindihan? Kaya yun ang sinasabi nga, ng Panginoon Diyos, din na po. Kaya yung influence, hindi na nakaw yan. We steal trust, we poison relationships, and we divide people against one another. Kaya nga some thieves or theft happens through manipulation of the heart. Katulad din ng mga pastor, stealing truth. Bakit nangyari yun? Ito po, therefore behold, I'm against the prophets. Di ba prophets yun declares the Lord, who steal my words from each other. Paano nangyari yun? They use the terminologies, they use the words to manipulate people. Kala mo, totoo yung gospel na dala. Pero in reality, nilalansi tayo, nilalayo tayo sa Diyos. Dinadala nila tayo sa kanilang sarili. Pero tandaan nito, huwag na huwag kayong titingin sa pastor, kay Jesus lang. Ang pastor, they will fail you. I can fail you. I can disappoint you. But Jesus will never disappoint you. He alone died on the cross for your salvation and mine. Wala, hindi mo kayo kaya iligtas. Huwag kayo matuwa sa mga pastor. Huwag kayo basta matuwa sa mga picture. Kahit may picture kayo pagdating sa langit, may picture ako ni Pastor Bong. Nasa impyerno na yan. Gusto mo sumama? Wag. Sa Diyos na tayo titingin. Wag sa religious group. Taga-CCF po ako. Hindi issue i-CCF. Do you belong to Jesus? Kaya huwag natin nakawin. Huwag na nanakaw
linawin yung loyalty ng tao kay Jesus. Ang tawag dyan, seduction of the bride of Christ. Kaya huwag ho kayong papayag sa ganoon. Lagi tayo kay Jesus lamang. Kaya nga ho, ang kasinungalingan ng ganakaw yan. Di ba? Falsehood, lies, manipulation pag nanakaw yan. Sana lang daw Paborito ko yun. Kaya lang, palagi sa panaginip na lang niya nakikita yun. Sabi ko, kaya pala naman. Tulog eh. Di ba? Hindi ko alam yung buong lyrics, pero Ako, doon ko kabisado na-realize ko yun. na Paborito hindi ko ka yung naging kanta nun. tapat sa binigay sa ng panahon ng Diyos. Naunawaan ko. Ganun din sa ministry. Yung ibang mga pastor, iba nagagalit, ito daw nawawala yung mga membro nila. Pero pag inisip ko mabuti, kasi hindi ka naging tapat eh. Kasi, kung ibinigay sa iyo, pag pinagkatiwala sa iyong trabaho, mapuputihin mo din yan. Naintindihan? Hindi yan parang, basta, si Lord na lahat, hindi. Nag-aaral ka, pinagpe-pray ka ng mabuti, talagang marami kang mga sleepless nights na pagdadaanan. Meaning, because yung is ownership. Sino ang may-ari? Kung ito ay bigay ng Diyos, kaya ito talaga, the earth is the Lord's, and all it contains. Nasusundan. Lahat ng bagay ay pag-aani ng Diyos. Pero hinahawakan mo, pinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Yung karera, abilidad, oportunidad, maging ang inyong mga hawak na ari-arian, yung oras, yung relationships, yung even yung ating sariling buhay, pag-aari yan ni God. We are not the ultimate owners. Hindi tayo ang totoong may-ari. Si God ang may-ari. Kasi pag yan ay nakalimutan natin, ang pagnanakaw ay napakadali. Pag-isipan ninyo, matatago ko sa iyo ang pagnanakaw ko, pero hindi ko matatago sa Diyos na tunay na may-ari. At kung sakali ako nanakawan, at least isa lang makukuha sa akin, yung bagay. Pero hindi niya makukuha kapayapaan kung alam ko ang may-ari si God. Pero kung si God, pag wala sa isip yung si God na may-ari, nawala na nga yung bagay, nawala pa yung kapayapaan. Ang daming nawawala. Nasusundan po. Hello? Kaya ito pong bagay na to, sobrang importante ito. Kasi nga ho, ito'y paalala sa atin kung si God ang may-ari, then we need to recognize the many ways we steal. Kailangan ma-recognize natin yun. Nasa ganun magsisi tayo para yung pinaka-puso sa likod ng pagnanakaw ay ating naibalik at naibalik na sa Diyos. At nang sa gayon, mapalitan yung ating pagkuha ng pagpapala sa iba. Ayos? Okay tayo? Pakisabi sa katabi mo. Let's be a blessing to everybody. Yeah?